susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya. Disyo ang magserbisyo. Kung leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.
na lang talaga silang masabi at wala na silang matanong. Kasi sino ba namang maniniwala na papakinggan nila si BP Sara? Hindi nga nila pinakikinggan si BP Sara, di ba? So, palusot na lang nila yon, nagkataon, nagsabi si BP Sara, ginamit nila yung chance na yon para, alam mo naman to mahilig magpalusot, di ba? Yung excuses na, nung una nga, binago na nila Binago na nila na ayaw na nilang ituloy yung hearing dahil natakot sila kay PRRD. Nung nagalit ang social media, nagbago sila ng isip. O ayan, nakita ninyo, si PRRD. Ayaw nang tumigil. Ayaw nang umalis. Alam mo, may makwento lang ako maiksiyan bago ko may pasa kay Jay. Alam mo, yung gabi na yon, yung oras kagabi, na ayaw umuwi ni PRRD, prime time niya yun Naalala ko nung nag-meet tayo nila PRRD tsaka ni Pastor Kibuloy, nando doon, grabe. Anong oras na nagkukwentuhan pa yung dalawa, ang lakas ng energy. Ako nakakatulog na. Kaya nag-excuse muna ako, sabi ko tulog muna ako sa van. Kasi nakakaya na, ano na. So talagang pag inabot ka ng madaling araw kay PRRD o madaling araw, patay ka dyan. Tapos na, hindi ka talaga niyan titigilan. So, sino na ubusan? Again, nagmukha na naman silang katawa-tawa sa publiko. Jay. Ako naman, syempre kahapon, iniinda ko ang aking operasyon. So, habang iniinda ko yung opera ko, eto pinapanood ko, nakatagilid lang ako, hindi ako makagalaw kasi masakit pa So, yan, pinapanood ko si PRRD, habang binubutata niya at sinusupalpal lahat ng mga buhaya doon. Pero may isa na nagmarka sa akin doon. Yung kaisa-isang congressman na tinayuan niya yung prinsipyo niya. Si Congressman Cardema. No? Cardema. No? Yung babae. Yung asawa. Actually, yung asawa ng Jay, matapang din katulad niya. Parehas lang sila. Nagpalit lang sila ng posisyon. Yung asawa niya si Mr. Cardema. Mr. Cardema. Magka-apelyido kasi mag-asawa tapos ka na ba, Jay? Hindi pa. Tapos ka muna. Yun nga, isa sa mga nag-ano sa akin yun, isa sa mga nagmaano talaga na, tignan nyo kahit anong gawin ng mga anti-Duterte na talagang pupugin or walang yain itong mga Duterte, ay may isa at may isa pa rin na tatayo sa kanilang prinsipyo. Kasi kung matatandaan natin, nung una, si Marcolete, di ba? Kung matatandaan nyo doon kay BP Sara. Ngayon naman kay PRRD, yang si Cardema. Tayo nga, bigla daw na pabalik itong child abuser convicted na si Franz Castro dahil narinig niya daw yun. At di umano, ilang beses niya na raw narinig yun. At biglang umalma rin sila Is Barber na wala nga daw bastusan. Nagsalita sila Is Barber doon na wala namang bastusan. Totoo naman, alam niyo wala namang wala namang pangit doon sa sinabi ni Congressman Cardema na at walang pang babastos doon. Ewan ko lang ba't sobrang nasaktan yung mga etong mga ibang mga congressman. Na-real talk So, na-real talk at saka nagulat sila No, biruin mo sa dinami-dami nila, may isa pa lang may isa, pustahan tayo, biglang mawawala na to sa komite. Tatanggalin nga. Tatanggalin na yan, syempre. Kagaya nung ginawa kay Marcoleta, ganyan na ganyan din ang gagawin yan. Hindi na yan pagsasalitain. Dahil nasira, siguro yan wala naman yan sa script Siyempre, nagugulat sila, wala sa script yun bakit ganun nang nangyari doon? Hindi dapat ganyan ang sinasabi niya na. Oo. Parang mali. Parang yan, Boss Dada, ikaw naman. Bukod sa naka-orange. Ayun, sabi nga nila, dapat talaga tapusin na itong Quadcom hearing na to patungkol dyan sa war on drugs. Kasi lalong-lalo na itong mga yung mga bintang nito ni Trillanes na 2016 pa. Bago pa man manalo si PRD, issue niya na to itong mga accounts di umano ni PRD na kesyo
may mga nakaw na yaman, kaysa may mga pumapasok na drug money. Matagal niya nang ginagatasan itong mga istorya na to na hanggang ngayon, hindi pa rin siya humihinto, wala namang pumipick up. Ito lang naman ang pumipick up, itong mga taga-Quadcom, dahil alam naman natin na ito ay political. Itong hearing na ito ay political lang talaga. So nagsasayang tayo ng pera ng taong bayan, nagsasayang tayo ng resources na sinabi na nga ng Presidente Bongbong Marcos na wala na daw tayong pondo para sa mga susunod na mga bagyo. Tapos eto, tuloy-tuloy na tuloy-tuloy na itong hearing na to na wala namang kakwenta-kwenta, puro recycled. Nadinig na po ito sa Senado noong senador pa yan si Trillanes at si De Lima, na hanggang ngayon yan pa din. At katulad nga na sinasabi dun sa Senate inquiry, ni isang kaso wala silang na-file. 3 years na si PRD na wala sa posisyon, wala pa rin silang na-file na mga kaso. Para nga lang matigil na itong mga bintangan na ito, kung ano-ano na lang ang inaamin ni PRD doon. Kino-confirm na nga ni PRD lahat ng mga bintang nila para lang ma-push sila na mag-file sila ng kaso kung meron silang ebidensya. Kasi talagang nasasayang yung pera natin dito. Nagtataka nga ako kasi nung sinabi ng Congress na if you want, kami nang gagastos ng pamasahe mo para papunta rito, ginanon nila si PRD. Pasalamat nga sila, hindi sila sinagot ni PRD na ayaw ko. Hindi naman ako trabahante na ng gobyerno, hindi ako dapat ginagastosan ng pera ng taong bayan. Balitang-balita ngayon kumakalat sa social media na ito palang hearing na to, medyo malaki daw ang bigayan dito. According sa mga nakikita natin sa social media. Sabi pa sa social media depende daw sa tindi ng mga banat mo sa mga Duterte yung bayad na matatanggap mo. Abay kung totoo yun, napakasatanas talaga nitong pamahalaan na ito na imbis na yung pera na yan mapupunta sa taong bayan, inapupunta pa sa pamumulitika nila. Alam naman natin mag-e-eleksyon na. Alam naman natin lahat sila kailangan ng pera pangampanya. Yan ang dapat na dinggin. Yan sabi nga ni Cardema, napakaganda nung sinasabi ni Cardema na napakaraming biktima ng NPA. Kung bibilangin natin ang biktima ng mga NPA simula pa noon hanggang ngayon, wala pa sa kalingkingan iyang biktima ng war on drugs na alam naman natin na jack up yung yung numero niyan. Ang alam ko si Attorney Trixie, merong numero na galing mismo sa PNP. Parang nasa 3,000 lang yata pero ang pinalalabas nila script actually ng mga dilawan yan script ni sino to? Castro. Hindi si Castro, si Joma. kasi nakalimutan ko na yung pangalan Joma kasi Sison. irrelevant na siya Yung tumatakbong mayor ng ng Naga. Si Lenny. Lenny ba Lenny, pangalan nun? oo. Kasi hindi ko na siya kilala dahil Si Maring Lenny irrelevant yun. na sila Yan ang yan ang script niya na yan noon na 20,000 yan din yung binanggit niya nung siya ay nagpa-interview sa international media. Kaya script ng mga dilawan nito na inadapt ng mga ng mga loyalista nga. But anyways, nag-aantay yung ating host. Ako excited kaya ako naman nabanggit na meron tayong kasama ngayon kasi excited ako. Balita ko pinalayas daw yan doon sa sa hearing Anyway, back to you mga partners. Okay, tama-tama. Nag-uumpisa pa lang talagang mainit na talakayan at si Boss Dada, ramdam ko dito yung galit niya. Pero bago tayo magpatuloy, syempre pakilala muna natin itong napakatapang na nakilala natin, katulad nga na sinabi ni Boss Dada kanina, isa sa pinakamatapang na babae, maliban sa nanay ko, na walang iba, na itong kaibigan or The Banateras. best friend ni General Torre. Via Zoom. Naku. Via Zoom kasama po natin si Dr. Lorraine Vanoy, former NTF-ELCAC spokesperson. Doc Lorraine, magandang gabi. Kumusta ka na? Ang ganda naman ng ang aming Banateras. Doc, bati po muna kayo sa ating mga kababayan at magbigay po kayo ng konting pagkumusta sa mga congressman na nagpalabas daw sa iyo kagabi. Nakamute ka, Doc. Nakamute ka, Doc? Okay. Good evening. Yun. Good evening, brothers. Good evening, Pilipinas. Maraming salamat. At nandito na naman ako. Mag-enjoy na naman tayo. So, yung kagabi,
no, very important points para sa akin doon at para sa ating mga kababayan, yung role na, very prominent role na plinay ng CPP, NPA, NDF operatives sa hearing na yon. Maliwanag na maliwanag, matingkad. And that should worry us, no? Sino yung nagdala ng usapan na yon, no? Makikita natin yung hindi lang yung kamay, andyan na talaga sila, no? Nandiyan na talaga sila sa loob ng Kongreso at yung hearing na yon, ang nagpalakad ay ang CPP, NPA, NDF at makikita natin din yung role nila na ginaganap dito sa ICC, yung panakot nila kay PRRD, no? So napakahalaga nun. At nakita din natin yung sabwatan na nangyayari sa loob ng Kongreso kasama ang teroristang organisasyon na CPP, NPA, NDF na lampas kalahating dekada ang nagpabagsak ng Pilipinas, no? Yun yung cause ng lahat nung hindi tayo makaandar. At ngayon nakikita natin yung pakikipagsabwatan pati ni Trillanes kasama sa pakikipagsabwatan dito. So napakaganda nito, wag natin sasayangin ito. At ito ang regalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa atin, na pinapakita niya sa atin ngayon lahat ito, maliwanag na maliwanag. So kailangan magsalita tayo laban dito, na ang CPP, NPA, NDF ay nakikipagsabwatan kasama ang gobyerno at si Antonio Trillanes. No, yun ang nakakatakot dito. Doc Lorraine, I have a question. I'm sorry, no? How Yeah. does it feel to be present doon mismo sa hearing na yon na nandun sa PRRD? Ano po yung pakiramdam? Ano po yung vibes doon sa loob ng Kongreso nung nandun po kayo? Brother, no, yung sinabi ni na pagdating kasama ko si PRRD pagdating, tapos pumasok na ako. Tapos siguro mga 10 minutes nakaupo lang ako doon. Lumapit yung staff sa akin tapos sabi pinapaalis ako ng Quadcom. No, so ako naman okay lang, labas na ako kay PRRD doon sa waiting room. And then when he found out, sabi niya dun sa staff niya, sabihin mo sa kanila, hindi ako papasok kung wala si Lorraine. So, ganun si PRRD sa atin, sa mga, hindi yun dahil special treatment or special relationship, hindi yun. Ayaw niya na inang-aapi, na may inaapi at may binabastos at may ine-exclude na ganun. Kasi, ano yun open to the public dapat yun, di ba? So, diyan siya nagagalit. So makita mo yung personality, yung character trait ni PRRD. Why do the people who love him go through the fire for him? Because he will do the same for you. Hindi ka niya lalagyan. No, diba? So yung vibe kahapon sa loob ng Kongreso, very electric. Talagang electric pagdating ni PRRD. Rockstar talaga. Rockstar talaga kahit yung mga empleyado ng Kongreso, kahit yung mga hakot nila doon na mga EJK. Kasi pagpasok mo doon, merong misa going on na mga EJK families. Hindi ko alam bakit wala doon yung mga pamilya ng mga biktima ng mga heinous crimes na mga drugs, di ba? Ng mga drug addicts, drug lords, drug syndicates. Hindi na pag-usapan yan. Ni isang hindi mo minention, di ba? Pero todo depensa sa mga sindikato. So anyway, yung vibe when PRRD entered, the usual vibe that we see when PRRD is there, talagang pinagkakaguluhan siya. And in fact, nakita ko yung mga Quadcom members were very awed with the presence of the former president. No, syempre may pakonting hindi man konti, actually madaming bastusan, binabastos si PRRD. Pero yung grado ko sa kanya katulad ng grado ni binigay ni VP in a scale of 1 to 10, 12 siya kasi he held his ground. No, parang yung katulad nung sinabi mo, di aminin ko. O di sige, pero mag-file kayo ng kaso. Di ba wag yung ganito, wag yung katsipan na ganito, na halatang halata naman kahit naman sino, makikita mo may script talaga, paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit lahat sila may script na kailangan. Maganda na nga yung sagot ni PRRD, ipagpipilitan nila yung sagot nila, di ba? So, at lalo na syempre yung CPP, NPA, NDF, at saka yung sinabi ninyo kanina, last na lang, yung sinabi mo na, bakit kaya na-offend si Franz Castro doon sa sinabi ni Congresswoman Cardema, yung sister ni Ronald Cardema, di ba? Kasi minention niya ang NPA. Minention niya, malaking bagay kay Franz Castro yun kasi top recruiter ng CPP, NPA, NDF ang convicted criminal na ito. Si Franz Castro ay isang operatiba ng CPP, NPA, NDF at ang Alliance of Concerned Teachers ay isang prente
ng CPP, NPA, NDF na nakapasok sa Kongreso kasama ang Gabriela at ang Kabataan at ngayon ay sumusubok na naman ang Bayan Muna na pumasok. So, malaking bagay sa kanila yon, dagok yon. Montik nga magsuntukan si Cardema kahapon at saka si Nery Colmenares porket minention lang niya. Nasabi kasi nandun sa harap sa akin si Cardema. Sabi ni Ronald, di ba bayan muna ka? Tapos parang galit na galit ka agad si Nery Colmenares, makikipagsapakan talaga. So sa kanila, na para sa CPP, NPA, NDF, kapag ka tinatanggal ninyo ang maskara nila, talagang magre-react talaga sila. So yun ang nangyari dito. Yun ang trabaho ng operatiba ng CPP, NPA, NDF. Magre-react sila. Okay, Coach Oli. Ma'am Lorraine, may idea kayo kung sino yung specific person na gusto kayong paalisin? And secondly, di ko kasi nakuha, ma'am, kung bago kayo pumasok, ayaw kayong papasukin, or nakapasok kayo, pinalabas kayo. So, nakapanood ba kayo sa loob o nasa labas kayo, ma'am? Nasa loob na ako, Coach Oli. Nakaupo na ako. Mga 10 minutes, nakaupo na ako. Pinapasok ako kasi nasa delegation ako ni PRRD eh. Tapos, 10 minutes, siguro mga ganyan, nakaupo ako. Tahimik lang ako, no, wala akong, I was just observing everything, pero nandun na yung Quadcom. Tapos, after a few minutes, lumapit yung staff ng Kongreso, and then she said, "Ma'am, doon na lang kayo sa labas." Sabi ko, bakit? Kasi, mas maganda doon sa labas. She was saying something like, hindi, mas gusto ko dito, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, hindi kasi ma'am, wala kayo sa listahan, which is not true, di ba? So sabi ko, hindi, nasa listahan ako. So kausapin natin si PRRD, sabi niya, ay hindi ma'am kasi sinabi po ng Quadcom. Sinabi niya gano'n. But yung Quadcom buo sila, kompleto sila. And they saw me. I saw that they saw me. Na alam nila nakatingin ako. So, these are men na maliliit na mga utak, no? Maliliit na mga utak, mga arrogante. Pakiramdam nila sila may-ari ng Pilipinas, no? So tsaka walang tapang, walang character. Makikita mo na talagang wala talaga. So, empty, no? Na tingin ko, I don't know, ano yung reason? Siguro takot sila, I don't know. Ba't sila takot? Mag-isa lang ako, babae ako. Di ba? Mag-isa lang ako noon eh. Nung pumasok ako. No, umupo ako doon. So yun. Tapos nung papasok na kami, tinatry nila ako pigilan ulit. Tapos sabi ni PRRD, hindi. Lorraine, mauna ka. So makikita mo talaga nauna. So nandun siya sa likod. In other words, I have your back. Pumasok ka. Ganon, di ba? So ganon siya. Kaya niya sinasabi yun, tinuturuan niya tayo ng karapatan natin. Karapatan mo yan, pumasok ka. Okay, so pasok ako. Kasi matagal na kami ni PRRD magkakasama, di ba? Kilala niyo na rin siya, di ba? Ayaw niya nung nang-aapi. Ayaw niya yung nagpa-power trip. Pinakaayaw niya yan. Ano ba nakita natin ngayon sa gobyernong ito? Puro power trippers, di ba? Mga arrogante. PRRD hates that. Even in his stint in government, never niya gagawin yan kasi character niya, ayaw niya yan. Di ba yung siya nga'y gumawa nung lyrics doon sa ipaglalaban ko? Kasi ayaw niya yung nang-aapi. Ayaw niya yung isang public official na ginagamit ang poder niya mang-api ng ordinaryong mamamayan. He hates that. So sabi niya, Lorraine, pumasok ka. Mauna ka. I have your back. So una ako. Ganon. So ganun lang. Ganun yung nangyari. No? Okay, Ma'am, follow-up question lang. Ma'am, susundan ko yung sinabi nyo na kasi may mga supporters ng NPA sa loob. No? Yes. Doon kaya yan, yung hindi kayo pinapasok galing sa Quadcom o galing doon sa mga supporters ng NPA? And secondly, para maipasa ko na, sabi mo pag na-unmask sila, nagagalit sila. Ganun ba talaga ang sistema nila? Considering na dapat, halimbawa kami Banateros, we are proud to say, we are Banateros. Di ba? Hindi ko maintindihan kasi kung wala silang ginagawang masama, bakit hindi nila masabi na sila ay part ng NPA? Okay, so to your first question, I can no longer, hindi ko alam kung nag-request ang CPP operatives sa loob ng Kongreso sa Quadcom or ang Quadcom mismo ang nag-decide on their own. Pero at this point, I don't think there's any difference anymore. Yun yung danger dito, na sumasayaw na sila, di ba? Although nagsasalita sila once in a while, no, against the CPP when it's convenient for them,
wala silang consistency, no? Wala silang tindig at prinsipyo sa pagtayo laban sa CPP, NPA, NDF. So, to answer your question, the first question, I don't know who if there was a request, no, from the CPP, NPA, NDF operatives, pero ang sabi sa akin galing sa Quadcom, no? Okay, so number 2, totoong ganon ang function ng mga prente ng CPP, NPA, NDF. They have to deny kung sino sila kahit na talupan mo sila, pero hindi nila i-condemn, no? That's another sign na CPP talaga sila. Hindi mo i-condemn isang teroristang organisasyon. Bakit, di ba? Hindi mo i-condemn yung karahasan, etc. So, yung ganon, yung nature, yung duplicitous nature ng CPP, NPA, NDF na meron silang maskara at hindi nila aaminin na CPP, NPA, NDF sila kasi mahalaga yon sa formula nila. Noon, nung bago nag-LCAC, nung marami silang naloloko na mga kabataan na sumasali for instance sa LFS, hindi nila sasabihin na CPP sila at ginagalit nila at up to a certain point hanggang sumali na sa CPP, NPA, NDF. Pero kasi pag sinabi mo kaagad, alam nyo LFS kami at CPP, NPA, NDF ang nasa likod dito, maraming hindi sila sasali, no? So mahalaga na magpapanggap sila Franz Castro, si Arlene Brosas, si Raul Manuel, sila Nery Colmenares, sila Cristina Conti, na hindi sila CPP, NPA, NDF, no? Pero alam nyo, and they're going to sue. I have a lot of cases na hinahabol ako ng CPP, NPA, NDF. Pero wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kailangan silang matanggalan ng maskara kasi talagang they'll stick to it. Kailangan mahalaga kasi sa formula. Kung bakit sila tumagal ng lampas kalahating siglo, ay kailangan yung panloloko na yun sa Pilipino. At nung sumali ako sa gobyerno noon, sa NTF-ELCAC, I'm not part of NTF-ELCAC anymore. No? Nakita ko yon na dito pala tayo nasira. Dito pala yung napakaraming mga kabataan ang namatay dahil sa panloloko na yan. Yung formula na yan, yung nakita natin kahapon, no, hindi sila aamin. Pero si CPP, NPA, NDF, si Cristina Conti, si Nery Colmenares, si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, no? Lahat yan CPP. Okay, Jay? You know, bago ako magtanong kay Doc Lorraine, anin ko muna yung kay Coach Sholi na sinasabi niya, bakit kung proud tayo, proud to be Banateros, proud to be Duterte supporter, pero sila hindi. Alam niyo, sa totoo lang, hindi na nila kailangan yun eh. Hindi na nila kailangan na magpakilala na ganun sila na NPA kasi halata naman sa kilos eh. Kilos, ugali, hindi na nila kailangan magpakilala sa inyo. Pagkaharap nyo na sila, halos yan, katulad niyan, nila Castro, ni Brosas, ni Raul, si Paduano, halos isa lang sila ng aura lahat, pansinin nyo. Diba? Kaya hindi na nila kailangan pang maging sila na parang, oy, NPA ako, ganito, ganyan. Obvious naman na. Ito pala, Doc, may mga, kagaya ng sinabi kanina ni Boss Dada, may viral ho ngayon talaga yung yung usapin ngayon na pag medyo madiin daw yung tanungan or banat mo sa mga Duterte, additional talent fee daw yun. Ano kaya masasabi nyo doon, Doc Lorraine? Narinig ko rin yun. And the amounts are scandalous, no? Wala akong ebidensya na pwedeng that will pass yung kunyari sa korte, di ba? Pero nakikita ko at naririnig, maugong yon. At saka ewan ko, halatang halata sa akin, number 1, yung script. Yung script, halatang halata. That they had to stick to that script, diba? Hindi sila lumilihis doon sa script. At nakikita ko din, ang isa sa mga script writers dyan ay si Trillanes, no? Nakikita ko. At saka narinig ko din, no? A1 yung mga sources ko dito, na si Trillanes ay very close to Speaker Martin Romualdez these days, no? At kahit yung Iglesia ni Cristo, ganyan din yung lumabas na na nandyan siya parati sa Malacanang, parati nandyan sa Kongreso, 'di ba? So, itong taong ito, na hindi yan nirerespeto ng PMAers, ostracized yan, as you can see why, 'di ba? Walang prinsipyo, no? So, marami itong atraso sa Pilipinas, no? Kung if we look back, no, marami, pero ang lumalabas wala siyang prinsipyo. Dahil Doc Lorraine, madugtungan ko lang kayo dyan, mapatungkol dyan kay Trillanes, ha.
talagang kukunin at kukunin yan, Dok, dahil kung yung mga vlogger nga na halos na may mental health issue nga, kinukuha yan pa kaya si Trillanes. Yeah. Kaya hindi na Parang- malabo. Yeah. Parang ang ganun parang tinitake advantage yung pagka no. At ang nakakagulat pa dyan, Dok, yung isa pang yung grabe yung attitude ni Paduano tsaka ni Abante kahapon, no? Talagang akala ko ba bilang kailangan daw silang respetuhin, di ba? Kailangan daw silang respetuhin, kailangan daw silang galangin. Pero wala ka naman nakikita nakatiting sa kanila na para respetuhin mo sila. Dahil sa kanilang attitude na pinapakita dun sa hearing kahapon kay PRRD. Kaya ako alam mo, brothers, no? Kaya ako gusto yung nangyayari ngayon. Kasi maliwanag kung sino itong mga ito. If you have to demand for respect, no? At ginagamit mo ang puwersa mo para hingiin na irespeto ka, talagang mahina ka. Mahinang-mahina ka kasi yung leader na malakas at yung taong malakas at may character, irerespeto yan kahit hindi nila hingiin. No, hindi na kailangan manakot. I will cite you in contempt, 'di ba? Palalabasin kita dito, etc., etc. Yung pang-aabuso, no? In fact yung pag nagbasa kayo, no, about yung political theories tungkol dito, ang pinakamahina na leader ay yung gumagamit ng puwersa para sumunod sa kanya at para magrespeto. Pero yung pinakamalakas na leader, hindi niya kailangan 'yon. Ang meron siya ay yung tiwala at yung pagmamahal ng tao. Sino 'yon? Di ba si Rodrigo Duterte yon? Tama lang na matakot yung mga ambisyosong yan. Tama lang. Pero mali sila kasi hindi naman ambisyoso si PRRD at ang mga Duterte family. May prinsipyo sila at may delikadesa sila. Di ba? So, tama lang na nasusubukan nilang buwagin ang mga ganitong leader kasi mahal na mahal ng taong bayan yan. At dyan sila kumukuha ng puwersa at ng lakas sa atin. No? Okay. Pero yung mga mahihina, kailangan manakot sila. Kailangan congressman ako, kailangan chair ako ng ganyan, 'di ba? Kailangan ipato nila sa mukha natin yung kanilang mga titulo at yung kanilang mga poder nila, 'di ba? Kasi talagang mahina ang leadership nila, mahinang mga tao ito, no? Okay. So, Boss Dada, baka may Actually, worrisome yan sa akin, worrisome yan. Hindi nakalimutan nyo na yata sinasabi ni Mr. Worrisome. Hindi siya worried. Yan ba si Dam Fernandez? Hindi siya worried. Oh, di ba? Worrisome siya. Okay. Relief siya, relief. Well, itong kay sinasabi ni Jay kanina patungkol dito sa mga matatapang na mga congressman. Meron akong konting disagreement worrisome ako dyan sa bagay na yan. Hindi kasi alam ninyo mga bossing, itong mga congressman na ito, matapang lang ito kapag hindi nila kaharap si PRD. Matapang lang ito kapag di nila kaharap si Inday Sara. Tayo, naging saksi tayo niya na iba talaga yung aura ng dalawa na yan. Iba ang aura ni PRD pagkaharap mo na siya. Iba ang aura ni Inday Sara, lalong-lalo na kapag kaharap mo na siya. Kaya napansin nyo, yung mga matatapang, yung mga mayayabang, kapag nagpapapreskon, nung nakita na nila na nagsimula si Brosas at doon pa lang alam nila na palaban si PRD, ayaw nilang danasin yun. Yung pagkapahiya na dinanas ni Brosas, nitong si Castro at saka nitong si yung nahangiwi, yung muka. Sino ba yan yung inagsalita na magnanakaw si VP Sara? Yung nahangiwi yung muka at saka itong si TikTok na yung kamay daw sumasayaw-sayaw, sabi ni PRD. Bakit sumasayaw-sayaw yung kamay mo? Sabi niya. So, dito mo talaga makikita na itong Quadcom na to, walang backbone to, walang bayag to. Kasi kilalang kilala itong Quadcom na magpa-contempt ng tao. Pero first time in history ng mga hearing sa Senado at saka sa Congress na yung resource person mas matapang pa kaysa doon sa mga nag-iimbestiga. At makikita natin na hindi talaga nag-flinch si PRD sa kanila, na kahit anong sindak nila, hindi nag-flinch si PRD sa kanila. Actually, natutuwa nga kay PRD kasi alam niya na si Abante ay egoistic na tao. Kaya nga finid niya yung ego ni Abante, na feeling ni Abante talagang napakalma niya si PRD, pero hindi, Abante, na paglaruan ka ni PRD, sa totoo lang. Kung feeling mo
napaamo mo si PRD, hindi napaamo ka niya kasi ikaw yung pinakamatinding kumahol at mangagat dyan sa Kongreso. Pero mas maliwanag pa sa sikat ng araw na ikaw ay napaglaruan ni PRD. 10 ninyong lahat na mga mayayabang dyan sa Kongreso, enough para itigil nyo na yan. Parang may mga bali-balita na mukhang ihinto na yata nila. Paano mo hindi hinto? Yung isa sa Quadcom, di umano, may kumakalat din sa social media na may nahuli daw na droga dyan sa probinsya niya, na kapatid daw yata niya yung, ewan ko, nagdadrive ba nung sasakyan, o may-ari ng sasakyan. Again ito ay nakikita lang natin sa social media, ini-echo lang natin dito, they can always deny it. Yes, they can deny it kung tsaka wala naman tayong pinapangalanan. So unti-unti kalikasan na at ang pagkakataon na nag-expose sa kanila. Doc Lorraine, ikaw nakita mo 'yan, si Paduano, pasigaw-sigaw pero hindi nagtanong. Di ba? So ano sa tingin mo? Bakit ganito? Tsaka Ma'am Lorraine, idagdag ko lang mag-agree ako dun sa sinabi mo na ito ay being run na ng NPA. Kasi makikita natin ang sumugal dito, Doc Lorraine, yung mga kahit may pangarap, wala nang political career. Kasi itong sila Paduano, itong sila Fernandez, tumatakbo pa tong gobernador Itong sila Barbers, may pag-asa pa yan na maging mga local government officials dahil wala na silang kumbaga tapos na kanilang termino. Ito lalo si Abante na tumatakbo pang konsyel sa Manila. Alam natin na napaka-popular din naman ni PRD sa Manila. So makikita natin na ang dumiin talaga dito, Doc Lorraine, correct me if I'm wrong, itong mga young goons na wala ng pag-asang maging mga kongresistang muli dahil alam na natin, exposed na yung mga party list nila na front lang, hindi naman talaga sila nagtatrabaho para dun sa mga nire-represent nila ng mga na sektor ng pamahalaan or ng Pilipinas. Ito pang NPA, yung mga sabi mo nga NPA link na mga party list na alam naman natin na wala ng political career after ng mga party lists na yan, hindi naman na mapupunta sa national yung mga yan dahil exposed talaga yan, may numero lang talaga yan, pero exposed sila. So makikita mo yun ang dumiin dito, yung mga wala ng pag-asa sa politika at yung may mga plano pa sa politika, medyo nag-tone down. Sa tingin mo tama ba yung observation natin, Dr. Lorraine? Oo, nakita ko din 'yon. Tama ka Dada, no? Pero yung presence ni PRRD kasi hindi mo talaga madedenay, no? Yung strength of character niya, yung presence niya talagang is overwhelming din for some of them. Nara-rockstar syndrome sila. Nakita natin yun, di ba, kung saan pumupunta si PRRD. Pero honestly, nakita ko din yung pambabastos kay PRRD. Nakita ko yun. No? Nakita ko yung maraming beses he was raising his hand like that pero ini-ignore siya at hindi siya pinapasagot at hindi siya ini-interrupt siya parate. Biro mo interrupt mo para lang makinig sa mga yan. Hindi. Former president yan. Dapat meron tayong courtesy sa kanya. So para sa akin, nasasaktan ako kasi nire-respeto ko yan, yung office niya at kung yung pagkatao niya, 'di ba? So nakita ko he's almost 80 years old, no? Hindi na madali sa kanya yung ginagawa niya. Napapagod na talaga si PRRD pero pumupunta siya diyan kasi nakita ko pinaglalaban niya talaga yung Pilipinas, no? So ang isa pang point na gusto kong ilabas dito, no, yung kahalagahan ng ginagawa ng Banateros, ng SMNI, ng mga vloggers kasi ang media ngayon tahimik na tungkol dito, tungkol sa napanood natin kagabi, tungkol sa CPP, NPA, NDF, no, tungkol sa kay Trillanes, yung pakikipag-connive niya sa ICC, isang foreign na entity, no. So pagtatraidor yan yung ginagawa ni Trillanes, ba't hindi pinag-uusapan yan? So mahalaga ang role ng media at hindi ginagawa ng media yan. The role of media is to ask for an accounting and to be transparent to those who are in power. Bakit ang Kongreso, ang mga frontliners niya kagabi ay ang CPP, NPA, NDF operatives? Huwag ninyong sabihin hindi ninyo alam yan. Alam ninyo kung sino yung mga demonyong yan na nasa harap ninyo. Alam ninyo na si Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas ay mga operatiba ng CPP, NPA, NDF. Alam nyo na si Cristina Conti na isang legal advisor ng ICC ay CPP, NPA, NDF at iginigipit si PRRD. Bakit? Dahil sa isang ambisyon ng isang tao, 'di ba?
Bakit ang media hindi nagsasalita dito? 'Di ba? So, gusto ko yung sinabi ni Elon Musk, nandito na tayo sa age of information. Ang media ngayon ay ang taong bayan, tayo. So, tayo magsasalita because established media, mainstream media has already failed us. Number one, tanggapin natin, mainstream media is no longer there to inform us. No more. They are there to further the agenda kung sino man ang nagbabayad sa kanila. So, kailangan bukas ang mata natin tungkol dito. At makikita natin yan dito. Masyadong masakit itong nangyayari sa Pilipinas, no? But, tuition natin yan at wag natin i-miss yung itinuturo at ipinapakita na katotohanan. Kasi nakita natin yung katotohanan, very powerful yan. No, it will change this country. Do you still want a country like this na kung saan pwede kang sigaw-sigawan ng mga abusado na nasa Kongreso na tayo ang nagpapasweldo? Bakit ba si PRRD, napakatanda na niya, hindi na komportable sa kanya ito? Nahihirapan na siya. Na bakit siya pumupunta dyan? Kasi hindi niya ma-stand yung pambababoy na ginagawa ng Quadcom sa mga pulis. Mga generals, pinagsisigaw-sigawan nila. 'Di ba? At tayo, na-experience natin yan, no? Yung pambababoy ng ginagawa ng mga arrogante. Very dangerous ang arrogance at yung abuse of authority of those who are in power. No? So, magmasid tayo at huwag tayong tumahimik dito. Alright. So sa akin, Doc Lorraine, napapansin ko, malinaw na sa atin ngayon kung ano talaga yung layunin nila. Although alam na natin kung ano talaga yung layunin nila, pabagsakin ng mga Duterte, si VP Sara Duterte, at mga kaalyado ng mga Duterte. Kasi kung matatandaan natin, may expose si Senator Bato de la Rosa na di umano nagkaroon ng meeting itong si Martin Romualdez, Saldico, Trillanes, at yung isang general, nakalimutan ko yung pangalan, basta isang general siya. At ang pinag-uusapan daw dito ay ang impeachment ni VP Sara Duterte. At kahapon, mga kababayan, ipinasok na naman dito ang ICC. At yun din ang pinag-uusapan ni Trillanes, ICC at yung impeachment kay VP Sara. So now, sa atin, napakalinaw na kung ano po yung purpose nitong mga ginagawa nila dyan sa Quadcom. Ang pabagsakin ang mga Duterte para wala silang makalaban o mawala ang tinik sa kanilang dadaanan landas sa mga susunod na eleksyon. Now, ang question ko po sa inyo, Doc Lorraine, kung ikaw ang tatanungin, sa tingin nyo, kung may mga susunod pa na Quadcom hearing, kailangan pa ba or need pa ba ni PRRD pumunta dyan sa Quadcom or hindi na? Sa tingin nyo po? Tingin ko, tama na. No? 13 hours na siya nandun. Ano pa ba yung hindi niya nasagot? Sinagot na niya lahat. No? Sila, gusto nila ng round 2 because PRRD can take this further than they can. Let them try. No, pero but in my opinion, no, alam mo, honestly, nakita ko din naman yung respeto na binigay nila kahit na pakonti-konti, no, at saka more than what we so much less than what we wanted and what he deserved, no. I will really also need to give credit, no, to some of them na may konting respeto kahit papano, no. May sinusunod na script no. So mahihina itong mga taong ito, no, na hindi nila kayang tumayo ng ganyan, no, na kung anong gusto sabihin. So papaulitin pa ba nila ito? An 80-year-old, and almost he's turning 80 on March. Marami na siyang mga injuries, no, dahil sa biking niya, no. Guys, kayo nagbabike kayo, etc. So papaulitin pa nila yung ginawa nila kahapon, 13 hours. Actually sila na yung nag-give up diyan Okay. Si PRRD puro gusto niya, pero ano pa ba yung hindi nila nasagot, 'di ba? Actually, Doc Lorraine, there's no sense na bumalik pa si PRRD kasi nagulat nga ako hinanap ko yung 20,000 na question ni Dan Fernandez na sinasabi niya. Pero ang nakita natin doon, 20,000 ata na paulit-ulit na question na itinatanong. But anyway, speaking of respect, respect begets respect. Judea, baka baka 20,000 na palpak na na pronunciation at grammar niya. Baka yun ang tinutukoy, Boss Dada. Hindi lang niya natin nalinaw. But anyway, respect begets respect. Hindi po hinihingi ang respeto. Bakit kahapon, paulit-ulit na sinasabi na respeto. Pero may nakita kaming picture yung Kongreso mismo, hindi nyo rin respeto. Kasi
Kami, na mga bibisita dyan sa Kongreso, bawal kami na nakasuot ng tsinelas, bawal na naka-shorts, bawal kung naka-ano. Pero may isang kongresista dyan na paulit-ulit na irespeto daw ang Kongreso at ang Quadcom, pero sila hindi mismo nire-respeto yung bahay nila. Ba naka-tsinelas? Nakita natin sa picture, yung isang miyembro ng Quadcom naka-tsinelas. So yan ba? Dapat kayo mismo ang pamantayan ng respeto diyan sa House of Representatives. Kung kayo mismo hindi nire-respeto yung House at haharap kayo sa dating presidente, nakatsinelas kayo sa loob mismo ng pamamahay o sa Kongreso, hindi po respeto tawag diyan. Kaplastikan. Maliit na bagay yan, Master Judea. Maliit na bagay yung nakita mo na achinelas. Kumpara doon sa convicted child abuser, congressman pa. Yun na lang eh. Hindi na yung nakachinelas kahit mag-brief lang si Abante dyan eh. Wag Ano naman, gusto niyang isuot. pambira. Walang problema. Pero yung convicted child abuser, nakakapagtanong pa, nakakapangharas pa, yun ang talagang malaking kahihiyan. Iyon nga. Doon sila nawawalan ng credibility kasi hindi nagtutugma yung mga sinasabi nila doon sa kinikilos at nakikita ng taong bayan. So now, Coach Oli, it's your turn to ask question to Dr. Ray. Or any, Ito lang sa akin, Ma'am Lorraine, naobserbahan nyo. Pero bago ko tanongin niya na, kasi sinasabi kanina na ako, I believe, hindi na dapat pumunta talaga. Wala na talaga dapat hearing eh. Sa tingin ko lang, no? Pero sa isang banda, kung magkakaroon pa rin, baka maging blessing in disguise pa yan eh. Kasi nagkakaroon tayo ng momentum. Nag-aantay ng taong bayan. Alam natin, hindi nag-iisa si PRRD. May inaantay lang eh. So, possibly, sino bang magmumukhang gago? Hindi mura yan ha. Kasi, baka makontempt ka. Kasi, hindi, pinapali sa transcript yan eh, di ba? Pero, hindi lang kasi ako Inglesero katulad ni Dan Fernandez. Ayoko sabing stupid. Gago na lang kasi Tagalog ako eh. No? Pero sa tingin ko hindi man ituloy yung pagdinig, okay lang. Good for PRRD. Kung ituloy man nila, I think it's still good for PRRD kasi sino bang isipin mo nag-iisang matanda, sino nagmukhang diyan, di ba? 16 sila. Oo. Pinagtulungan, talagang sindikato ang datingan. I'm not saying na sindikato kayo, pero sindikato datingan nyo dyan, parang kinukuyog nyo siya, pero kayong bumaligtad. So, in a way, nakakabuti yan sa mga inaantay ng taong bayan. Nabanggit ko lang yan, pero na-observe ko, tama ba ako? Hindi nagtanong si Paduano? Or kung hindi siya nagtanong, ano na-observe mo? Bakit hindi siya kasi ang tapang niya, di ba? Parang na-high blood na siya, parang nakatake siya ng 10 grande na Starbucks. Ganun siya, umpisa pa lang, Social, Starbucks. Matapang lang naman nung simula, Coach Oli. Pero kalaunan, kita mo nga siya pa nga ang question doon sa legitimacy ng ng document na hawak ni Trillanes eh. So, ito lang, sabi ko sa inyo, pag nakaharap yung mga yan, pagka sa camera lang, pag nakatalikod, pagka nandiyan niya si PRD, na yan, gusto na niyang halikan si PRD pagkatapos nga nung hearing. Nagpa-picture pa yung mga mokong na yan. Totoo yun. Totoo yun. Totoo. Totoo yung sinasabi ni Dada, na talagang marami. Pag nandiyan kasi mga politiko yun eh. So, in love sila sa camera. So, uma-action, uma-acting, di ba gano'n? Nagpapabida. Pero sa totoo lang, magkakakilala sila. Kahit sila PRRD, magkakakilala sila, no? So, pero may acting. Pero yung isang interesting doon, yung si VP. No, yung pagdating ni VP, nandun siya. Makita mo talaga yung pagmamahal niya sa ama niya. And she was really worried for him kasi ang tagal na eh, ang haba-haba. Parang relationship ko with my father, no? Parang kita mo. O, diba? Ang ganda nun pa. Nakachinelas lang. Parang si KFC to eh. Sino nakachinelas? Si Abante. Hindi, no? Ayan Oh my. Nag-sermon pa yan, ha? Sinermon na pa si Pastor. Parang linis parang nito. ako yan, Pag nagbo-broadcast dyan, naka-Amerikana, pero naka-chinelas, Okay lang. Wait lang. Bakit parang inaawat siya nung dalawang congressman? Ni Jay Suarez tsaka ni yung isa. Parang ginaganon siya yung... Hindi, baka kakamay din. Hindi, iba eh. Baka sabi ni Suarez, ako naman.
Kasi totoo naman, idol naman talaga nila yan, si Sabagay. PRRD. Oo, hindi lang nila kayang aminin. Kasi nga, ang halaga ng kanilang statement, diin, yung pangbabastos, may halaga yan. Metro, parang nag-metro Dr. Ray, tuloy sila. mo na. Doc Lorraine, O yung continue. yung nakikita ko din mga dating kasama niya ito sa PDP laban. Sila Don Gonzales, sila Ace Barbers, no. So meron din ganong angle, no, na kung bakit din nirerespeto nila. But at the same time, no, nakita ko ganito ba ang malungkot ako kasi ganito ba ang trato natin sa isang lingkod bayan na naglingkod, no? Itong pangulo na naglingkod ng very faithful sa Pilipino. Ganito ang isusukli natin, yung kababuyan na ganito, yung pagkawalang respeto. Are we that kind of country? 'Di ba? Ganito yung ginagawa natin. At saka si PRRD, yung kanyang popularity at saka yung trust and approval ratings niya. Unprecedented yan in the known democratic world. Hindi lang sa Pilipinas yan. No, so kakaiba, legendary yung si PRRD talaga, no, by any accounts. And yet this is the way we treat him. Dahil lang sa ambisyon, sa political ambitions ng ibang tao diyan, 'di ba? Ang pinag-uusapan niyo kasi ba yung tsinelas, 'di ba? Pag-usapan natin yung mas malaki dito, no? Totoo ba nagpapabayad kayo para sirain ang pangulo na ito? Yun. 'Di ba? Anong klase kayo? Anong klase kayo? Kasi tatay ko kongresista, no? And I can tell you, anybody in their face na hindi nagpapabayad ang tatay ko ever. Zero, no? May integridad. Ano nangyari sa inyo? Na sinusunod ninyo yung script na yan. No? At saka you're weakening an institution na dapat representative of the Filipino people. Pag-usapan natin yan. Ano ang ginagawa nyo sa Pilipinas? Na ano yung message na binibigay ninyo itong mga kongresistang ito sa mga simple na mga public servants? No? Alam mo, simple si PRRD, alam natin yon, no? Yung bahay niya. Yung kahit masakit sa kanya, masakit sa bulsa niya, yung pinapaganyan-ganyan siya at matanda na siya, sa totoo lang, no? Ito namang, bakit ganyan ang isinusukli ninyo sa isang public servant na nakita ko yon, katrabaho ko siya, no? Pagkatapos ng trabaho with PRRD sa gabi, alam mo, lahat ng pwedeng magusot-gusot na. Alam naman ninyo yan kung bakit natin siya mahal. Nagsilbi siya, heroic. Sinabi nga niya, dinibdib niya. Dinibdib niya talaga yung pagkapangulo niya. As a result of that, lahat kami dinibdib namin. Laskado nga kami, pero talagang dinibdib namin talaga. At the end of lahat kami sinusunod namin kasi leader siya, very strong leader. So, hindi unusual sa amin, no? Katulad ako, all those years na nag-serve ako pala kay PRRD, nalaman ko ng banduin, hindi pala ako nagbakasyon ni minsan. Kasi das minonetize ko, ang dami kong pera noon dahil hindi ako nagbakasyon, hindi ako nag-break ever. Pero hindi unusual yon. Lahat kami sumusunod lang kay PRRD, tapos yan ang isusukli ninyo, na pinapako ninyo siya sa krus, very public humiliation and disrespect, at yung pinaharap nyo yung taong yan, yung pambababoy ng taong yan na walang prinsipyo, yung Trillanes na yan. Does he deserve that? Diba? Ang sabi ko nga, Ano Doc, ba no? niya? Ang sabi ko nga, Doc, dapat, kung meron mang naglingkod sa bayan na dapat binibigyan natin ng honor, na laking honor, si PRRD yun. Kasi siya ang may malaking naiambag sa ating bansa sa panunungkulan. At itinaas niya yung standard ng panunungkulan sa gobyerno dito sa ating bansa. Yes. Ano ba nangyayari sa country natin? Ano? Yeah, Country. Ano na ba nangyayari sa country Alam mo, natin? alam mo. Maduktungan ko yung sinabi ni kanina, no, ni Master Judea bago ko ibalik kay Dr. Rin Badoy. Yung kung dapat ba si PRD bumalik pa siya sa hearing. Palagay ko hindi na kasi willing si PRD magstay longer. Yeah. Sila yung umayaw eh. So you cannot force PRD na bumalik pa dyan kung
kahit ano pang subpina yung padala nila. Kasi sinasabi ni Dan Fernandez na meron pa daw mga tanong tungkol sa yung, mas madami pa yung Pogo, di ba, nasabi niya, ako din, interesado ako dyan Sabi niya, di ba, pwede na nga natin pag-usapan ngayon kung tutuusin, kaya lang, umayaw sila di ba? So, hindi na nila dapat pang abalahin si PRD because again, sabi nga ni Dr. Lorraine Badoy, hindi naman na bata si PRD. Kung sila nga mga bata, sumuko sila May mga dahilan pa sila na dapat kasi cancel talaga to Pero we went out of our way para lang maano to dahil nandiyan ka na. Parang lumalabas na may utang na loob pa tayo sa kanila Tsaka dito, Dr. Lorraine, you can confirm this or not, makikita mo na may say talaga Malacanang dito. Dahil sa bagong statement ni Lucas Bersamin na they can, kumbaga kung halimbawa, kung gusto talaga ni PRD to submit himself sa ICC, we can do that. At kung halimbawa maglabas ng red notice, walang magagawa ang mga kapulisan natin kung di mag-adhere dun sa red notice na yon ng ICC at ipa-aresto natin si PRD at ibigay sa kanila. So di ba dati sinasabi nila na hindi daw sila makikipag-cooperate because of this and that, di ba? Pero ngayon makikita mo na yung totoong kulay nila na-expose dahil din dito sa sinasabi dahil din kay PRD. Yung totoong kulay ng Malacanang na-expose din dito na kunyari concern sa mga Duterte yan pero talagang hindi. So kung sino talaga ang mayroong hand dito at mayroong kumukumpas dito, walang iba talaga kundi yung salot na pamilya na yan. Doc Lorraine, back to you. Wala akong nabasa ko yung statement ni ES Bersamin. It's a very curious statement. Napaka-strange ng statement na yon. As a former Supreme Court Justice, dapat alam niya na yung ICC walang jurisdiction. Yung sinabi ni PRRD. Totoo yun. Nagsinungaling na naman ang CPP operative, sila Nery Colmenares at si Cristina Conti. Nag-misrepresent sila tungkol sa pag-interpret ng jurisdiction. Walang jurisdiction ang ICC sa atin, So, a very curious statement, na manggagaling pa mismo sa Executive Secretary, At saka dating former Supreme Court Justice, Chief Justice pa yata ito. So, makita natin kung ano yung sinabi ni Vice President. Politika ito, puro politika. Puro nakaririmarim na pamumulitika ito. Kahit na masira ang Pilipinas, kahit na gumastos kayo na napakaskandalosong mga ayuda pa kayo dyan na nagkakandamatay na mga kababayan natin, na ibinibigay nyo na ayuda instead of projects para lumakas ang Pilipinas. Puro politika ang ginawa nitong administrasyon na ito. So, that statement of Lucas Bersamin, to me, my opinion, it very clearly states lang na pamumulitika na naman ito. Pero hindi naman natatakot si PRRD, Alam mo, kaya lang nasasayangan ako sa oras. Nasasayangan ako talaga sa oras kasi nung panahon ni PRRD, mula gumising ka hanggang matulog ka sa gabi, in between, puro talaga paninilbi yung inisip namin. Paano namin gagawin ito? Ito, puro politika. Diba? Paano ang taong bayan? Paano yung pagkain nila? Paano yung typhoons? Yung pangangailangan, nakikita ko ngayon, pagka umulan sa MRT, ang haba-haba ng pila na nakapayong ang taong bayan. Nakakadugo ng puso makita yon. Magsilbi naman kayo, wag naman puro politika, di ba? Pero parang wala sa isip nila yun. Parang wala sa mga plano nila gawin yon. Kasi kaya nga natatawa ako sa mga pinagsasabi nila sina Romeo Acop, triggered yan pag sinabi mo yung pag-react nila doon kay Congresswoman Cardema, di ba, na yung you'd have no monopoly for love of country. Chu. Parang galit na galit silang ganyan, di ba? Ganon din si Benny Abante, yung dalawang thunders na yan. Yan ang record nila, puro sila affected at saka sabi pa ni Romeo Acop, yung buhay niya ibinigay niya sa bayan, etc. Totoo 'yun, kasi mayor yan pero din siya, nag-EJK din siya, 'di ba? Yung sa Kuratong Baleleng, 'di ba? Meron din siyang ganon. At saka ngayon nakikipagkuntsabahan sa, kilala nila kung sino yan, sila Franz Castro, alam nila CPP, NPA, NDF yan. Bakit kayo nakikipagkuntsabahan dyan? Tinatraidor ninyo ang Pilipinas. So yung salita na yan, yung love for country,
salita lang yan eh. Kahit nga sila Franz Castro, sinasabi yan eh, di ba? So, pero iba yung your actions, anong ginawa mo para sa Pilipinas, di ba? Yung pakikipagsanib mo, pakikipagsiping mo sa CPP, NPA, NDF, pagtatraidor yan sa bayan. Yun. Okay, Jay. Alam nyo, kahit paulit-ulit kung tingnan yung mga nakapaikot nung kay PRRD, isa lang nakikita ko, Amerika. Kasi kung mapag-iisip-isip nyo maigi, lahat sila halos puro sa war on drugs, puro sa, bukod doon sa gusto nilang pabagsakin ng mga Duterte. Hindi kaya nung panahon ni PRRD, hindi kaya hanggang ngayon, yung mga drug lord, mga Amerikano, kasi may narinig ako doon sa sinabi ng isang congressman na nanggagaling daw ang mga droga sa Pilipinas sa mga Chinese. Pero hindi niya nabanggit yung sa Amerika. Kaya nga sabi ko, lahat siguro tong mga anti-Duterte na to ay talagang kontrolado ng mga Amerikano dahil parang pabor na pabor sila sa Amerika eh. At lagi nilang ginagawang display yung mga Chinese, yung mga Chinese daw, China daw nanggagaling ang mga droga na yan. Kaya kasi kung iisipin nyo rin, bakit papapasukin? Bakit pabor na pabor silang lahat na papasukin ng ICC dito sa Pilipinas? 'Di ba? Kaya napapaisip ako na hindi kaya lahat ng kumukontrol dito sa mga to Amerika lang talaga or Amerikano. Kasi matatandaan natin, Dilawan, bata ng mga Amerikano yan. Si Marcos, ganun din. So, nagkuntsabahan. May bali-balita pa nga dati na kaya nga nagtatravel pa balik-balik yan si Marcos sa ibang bansa. Dahil inaasikaso yung mga kayamanan, di umano, na mga nakaimbak doon para maibalik sa kanila. Kaso, ang gusto ata, ang kasunduan, panagutin mo si Duterte sa 6 na taon na gineta niya kami dahil lahat ng mga businesses namin dyan sa Pilipinas, hinarangan niyang presidente na yan. Parang ex-deal, ano? Oo. Yun yung nakikita ko rin dyan eh. Sabi ko, alam nyo, pag pinagdugtong-dugtong nyo, talagang may lalabas sa pinakaulo nitong mga to. Para sa akin, Amerika lang talaga ang nagkocontrol sa mga to. Anyway, yung pala, tanong ko pala. ka muna. Nakalimutan pa yung tanong ko. May tatanong sana ako. Hindi kasi, Doc, isa pa to sa nagba-viral ho ngayon. May mga napanood nga ako na iilan na mga network na mga nagbabalita nito na medyo para sa akin maling-mali talaga yung balita nila. Kasi may kumakalat ngayon sa social media na alam naman natin na hindi ugali ni PRRD yun, yung pag-amba ng suntok. Kasi nga, ikinakalat ho ngayon ng mga TV, ilang mga media, na si De Lima daw yung inambaan ni PRRD. Kung may napanood kasi akong full video nun, bago mag-away, or pagkatapos mag-away nagkasagutan si Trillanes at si PRRD, doon siya umambay. Tapos ngayon, nagulat ako, binalita ng ibang mainstream media at in-interview pa si De Lima na siya daw yung inaambaan ni PRRD. Alam naman natin, alam nyo at kilala natin si PRRD na hindi niya gagawin sa isang babae yun. Alam natin kung gaano magmahal si PRRD ng kababaihan, hindi yan bastos. Ano masasabi niyo doon, Doc Lorraine? Sobra namang fake news yun. Sobrang fake news. Obvious naman na si Trillanes, di ba? Kakasabi lang niya, number one, si Trillanes yung gusto niya sapakin. Di ba naman lahat tayo gusto natin sapakin? Ay, kahit ako gusto ko yun. Naintindihan naman natin, di ba? Wala namang sinasabi si Laila De Lima nung time na yon. Ito yung time na dami niya sinabi, yung accounts daw, etc., di ba? Yung kwentong kutsero nitong buang na ito, di ba? So, that's number one. It came right on the PRRD was responding to yung kakasabi lang ni Trillanes. And number two, yung katulad ng sinabi ni Jane, hindi ganun si PRRD. In fact, he's very old-fashioned with women. Very, very old-fashioned. No? Ayaw niya yung na hindi nakaupo ka, ibibigay niya yung upuan niya, gusto niya ayan, nagugutom. Kaya nga nung cabinet niya halos lahat lalaki, di ba? Kasi hindi siya marunong mag-utos sa babae. Hirap na Tawag nga niya sa iyo, ma'am, di ba, Doc? Oo.
At saka very gentlemanly siya. At saka yung isa sa pinaka nagagalit siya, yung pag ang babae ay sinasaktan. No? So, puro invento lang yon. Nag-iimbento lang ang media pagka ganon. Sobrang invento yun. Hindi yan si PRRD. Iba yung pinag-uusapan nila. Baka yung mga boyfriend nila, asawa nila pinag-uusapan. At ito, Hindi no, sa PRRD. Doc Lorraine, may isa tayong babasahin dito. No? Sabi nito ni B-Boy, member ako ni Pastor Abante sa Baptist. Hindi ko gusto ang mga style niya dyan sa Congress, kaya ayaw niya ang war on drugs. Kasi anak ni Abante, adik yan dati. Kilala namin yan at naasawa niya, taga sa amin. Si Shai. Si Shai, sabi niya, grabe to ah. Sino to? Ano yan ha? Grabe, Binasa boy. lang natin yan ha? Binasa lang po ito, ha? Hindi yan galing sa atin ha? Oo, komento lang po ito ng netizen. Komento lang. Na No, that's they mo- can... Pwede nilang i-deny yan if Pwede nyo, tama. they want to, pero binasa lang natin galing yan sa Ayan. mga netizen At natin. syempre, Doc, sige. Alam mo, kung totoo man yun na meron siyang anak na nalulung sa droga, hindi naman cause for shame yun eh. Hindi naman, from the medical perspective, yung sinasabi ni PRRD, biktima yung mga nalulung sa droga at kailangan silang alagaan. Yun na nga yung pinaglalaban niya, di ba? Na nabibiktima tayong lahat dito ng droga. Kasi pagka meron kang isang miyembro sa pamilya mo na nalulung sa droga, sirang-sira ang pamilya mo, wasak na wasak kahit na gaano ka-solid yan. Maraming masisira dyan, di ba? Ang pamilya mo talaga masisira. So kung totoo man yung kay Benny Abante na meron siyang anak na gano'n, hindi niya dapat ikahiya yun. No, dapat ibigyan niya ng tulong na nararapat, di ba? Parihab niya, gano'n. Pero nothing to be ashamed of. That it has to be something in our society that we can openly talk about, no? Kasi talagang mag-isip kayo ng isang pamilya na Pilipino na hindi naapektuhan ng droga. Mahirapan kayo sa pamilya ko na lang, Diyos me, ang dami, no? At saka seryoso pa, napepreso pa talaga. So, pero meron din ako mga family members na nung nag-rehab, abay gumanda talaga yung buhay, no? Talagang, so may redemption. Hindi siya cause for shame, pero yung sinabi ni PRRD, it is a worldwide problem. Di ba? It's a because the narco trade is very lucrative. Yayaman ka talaga dyan. Kaya lahat ng krimen na pwedeng, daming pinagpapatay dyan, di ba? No, mga terrible crimes talaga yan. So, ito yung kung bakit lahat tayo dito dapat magkapit-bisig yung buong mundo. Lalo na in our own country, no? Dapat dito tayo magsisimula. At saka sa pamilya mo, syempre, di ba? Kaya nga nakakainis kasi mula nung bumaba si PRRD, personal experience ko, naririnig ko sa mga anak ko, Mommy, there's so much drugs. It's flooding even in our parties. No? So, nawala yun dati, ha? Wala yun dati. So, as a mother, grabe, natatakot ako para sa mga anak ko. So, wala ka dapat ikahiya. Wala ka dapat ikahiya kapag ang anak mo ay nalulung sa droga. Basta look for help. No? Okay. May question ko ba? Ito nga yung yung isang napansin ko, yung maduktungan ko yung kay Che Guevara dyan, kay Leila de Lima. Dito mo talaga makikita na itong mga politiko na to, they have nothing but love for PRD. Paano ko nasabi? Napansin mo si Leila de Lima kung paano siya parang umawat kay PRD na parang kung pwede lang gusto niya yakapin. Di ba? Tapos nakita mo yung kilig niya, yung galit niya nung sinabi niya na hindi pwedeng hindi niya ako kilala. Napansin niyo nung SONA, pinuntahan niya pa ako. So alam mo yun na lahat yun nasa isip niya pa hanggang ngayon. Ang tagal-tagal na. I think that was the first, second SONA. Tagal na nun pero nasa puso at isip pa ni de Lima yun. So kunyari lang yan sila de Lima na galit sila kay PRD. I believe na yung she capitalized on yung galit na yan kay PRD kasi alam naman natin na talagang politically motivated lahat ng mga bagay na ito kahit nung panahon pa niyan ni Pinoy alam nila na makakalaban nila itong mga Duterte. Kaya noon pa lang tinatrabaho na si Duterte kaya ginamit niyan si de Lima noon pa lang para trabahuhin at yung sirain yung pangalan ng mga Duterte kaya lang nanalo at hindi nila napigilan. Ito si de Lima, kunyari lang yan pero meron niyang lihim na paghanga at lihim na pagtingin kay PRD. May kita mo yun sa mga actions niya, no, Doc Lorraine?
Ano mo, to be fair din naman to PRRD, kung ano man yung galit niya kay Laila, para kiligin naman si Laila. Yun. Pero totoo ito ha. Totoo ito. Si PRRD, di ba kilala niyo naman siya, hindi siya name-personal. Hindi siya name-personal. Tsaka all those years na kasama ko siya, tayo nakita naman natin, hindi siya nanggigipit ng kaaway. Yung political kaaway. Katulad na nakikita natin ngayon na kahit ako pipitsuging ewan, pinapatulan ako, di ba? So, ito lahat pinapatulan, pero PRD hindi siya ganyan, no? So, yung kung anumang issue niya kay Senator De Lima, hindi yun personal. Hindi yun personal talaga. At yung respeto niya sa pagkababae, no, nandyan yan. At yun lang talaga yung galit niya, yung role na plinay ni Senator De Lima sa drug trade, no? Anyway, Doc Lorraine, naniniwala ho ba kayo na yung kalinisan ay batayan niyan ng pagiging isang magandang leader? Kasi si PRRD, marami siya pinalinis niya yung Manila Bay, maraming lugar na pinalinis talaga niya. At ngayon, dahil sa iniisip ko, no, katulad sa pamamahay natin, pagka malinis ang isang bahay, sigurado ang nakatira dyan ay mga mabubuting tao. Gusto lang niya malinis na puso, malinis na pamumuhay. Ngayon kasi, natanong ko yun sa'yo dahil yung Davao ay nasama na naman sa cleanest city sa buong Asia. At ito ay bunga na naman, sigurado ko, ng magandang pamumuno ni PRRD. Doc Lorraine. Yeah. Kaya nga malungkot ako na kahit yun ginagawang issue, pinopolitika yung galing ng Davao, di ba? Na lumalabas sa mga statements nila na hindi magaling ang Davao, na parang fake yung survey, di ba? Na hindi reliable yung mga surveys na lumalabas na magaling ang Davao, na para bang dinidivide nila ang Pilipinas, no? Ang Davao atin yan, kahit kunyari hindi ka taga Davao, atin yan. Parang ako, feeling ko, kahit anong parte ng Pilipinas, akin yan, parte ako dyan. So, itong klaseng politika, no, na binababoy ang Davao, lahat tayo dapat ma-offend dyan. Kasi, Pilipinas pa din yan, di ba? So, totoo yun, yung leadership ng mga Dutertes transformed Davao. So, bakit mo ipagkakait yan, di ba? Why will you lie about Davao and not think na hindi nasasaktan ng mga taga Davao sa mga kasinungalingan na sinasabi ninyo, di ba? So yun, no? Ang magaling talagang Davao, napakaganda talaga ng Davao, no? Na ewan ko, bakit pati yun pinopolitika, di ba? No? Mariosep. Alam mo ganito, Doc Lorraine, no? Hello? Ako ba nawala? Para sa akin, narinig namin, boss. Wait lang, follow up lang ako ng question kay Doc Lorraine. I mean, statement, anyway. Para sa akin, etong mga nakakahiya, itong mga bumabati ko sa Davao na ayaw aminin na yung Davao ay isa sa pinaka-safest city sa Asia at isa sa pinakamalinis na city sa Asia. Alam nyo, kayong mga bumabatikos or ayaw maniwala, dapat maging proud na lang sana tayo. Dahil katulad ng sabi ni Doc Lorraine kanina, ang Davao ay parte pa rin ng Pilipinas. Tayo ay mga Pilipino. Dapat masaya tayo pagka merong lugar sa Pilipinas na pinupuri ng buong mundo. Dahil pride natin yan, tayo ay mga Pilipino. Now, alam ko naman kung bakit hindi nyo ginagawa yan dahil galit kayo sa mga Duterte. Dahil ang katotohanan dyan, hindi nyo man lang kayang pantayan o higitan man lang ang nagagawa ng mga Duterte, yun ang katotohanan dyan. Sa tingin mo, Doc Lorraine? Ay, oo, no. So, imbis na siraan ninyo ang Davao, no, yung mga politiko ngayon, gayahin ninyo kasi may template naman, 'di ba? So parang Parang may best practices siya, 'di ba? Am I in? Oh, Yes, Doc. Am I in? Okay. So, para siyang best practices, yun yung regalo ng Davao sa atin. Kaya lang nakikita ko for instance, Tacloban, ganun ba? Ganun ba ang Tacloban? Hindi. Ang Tacloban is one of the poorest yung area na yan. While your congressman is isa sa pinakamayayaman sa Pilipinas. And that should be a cause for shame. No, dapat nakakahiya ang mga leader ay mayayaman habang yung mga constituents niya ay naghihirap. So, ang nakikita ko ngayon, kung bakit siguro nai-insecure sila kasi hindi sila marunong mamuno, hindi sila marunong mag-lead at magsilbi sa mga constituents nila. Kaya tuloy,
ang Davao, di ba nakakapunta na kayo sa bahay ni PRRD? Diyos mo yung bahay niya, no? Talagang bahay ng isang pangulo na hindi nagnakaw sa Pilipino, bahay ng isang pangulo na tapat sa taong bayan, di ba? Masasabi ba ng mga ibang politiko yon? Hindi. Pag nakita mo yung mga bahay nila, nakakahiya. Kasi ang rangya na halatang nagnakaw sa taong bayan. So, isang pamantayan sa akin, no, na magaling ka na leader, ay kapag ka ang bahay mo ay katulad, magkasing tulad kayo ng mga constituents mo or mas mababa yung sa'yo. Kasi pinayaman mo, pinaganda mo yung buhay nila. 'Di ba? Na 'yun ang trabaho mo, hindi yung payamanin yung sarili mo. 'Di ba? At yung pinaganda mo talaga yung buhay nila at yung buhay ng mga anak nila. 'Yun ang pamantayan ko kasi ang ibig sabihin you did your job. Tapat ka at ginawa mo. Yun, no? Alam niyo yung mapatungkol dyan sa kalinisan at pagiging safe dyan sa Davao ay nabanggit din yan ni Brosas na kagad naman sinupalpal ni PRRD. Alam nyo, sa tingin ko kaya siguro todo paninira sila dyan sa Davao. Baka ayaw talagang tularan yan ng iba't ibang mga namumuno sa bansang Pilipinas kasi magastos yan eh. Lalo't sa mga kurap, iwas sila dyan na maraming... Tignan nyo sa Tacloban. Ang tagal-tagal na ng Tacloban, sinanguna pa rin yung palengke nila. Kasi nga, kapag nagkaroon ng mga project, halimbawa, gayahin nila yung Davao, magkaroon dyan ng magagandang pasyalan. So, gastos na naman yun. So, mababawas ako sa ibubulsa nila yun, di ba? So, katulad niyan, yung Tacloban nga, pag ginaya nila yung sa Davao, malaking pera ang gagastusin dyan. Maraming proyekto. Ang pinakamasakit pa dito, yung naalarma yung mga politiko na hindi natin gayahin yung Davao na yan kasi mababawasan yung mga ibubulsa natin. Yun. Mababawasan yung makukurap natin. Kaya siguro, palagi nila sinasabi na ang Davao ay hindi safety, hindi malinis, pero maraming buhay na testigo at isa na ang Banateros, si Doc Lorraine Badoy, na talagang ang Davao ay isa sa dapat tularan ng mga bansa dito sa Pilipinas. May punto ka dyan. Mga bansa, mga bayan. Mga bayan. May punto ka dyan, brother. No? Kasi sa tingin ko dito, sinasanay po tayo, sinanay na po tayo noon pa man ng mga politiko na bibigyan lang tayo ng pakonti-konti nilang inisyatibo, katulad ng pagpapagawa ng waiting shed, pagpapagawa ng mga flower base sa kalsada, tuwan-tuwa na tayo doon. Sanay na tayo doon sa mga ganung mga proyekto. Kasi nga, tama yung sinasabi ni Jay, baka pag gumawa tayo ng hindi substandard na proyekto, wala na tayong makukupit. But anyway, gustong-gusto pa natin sana pahabain. Sige po. Pwede ba last? Sige po. Yung tingin ko, Go ahead. Yun yung tingin ko ang regalo ni PRRD sa atin. Binigyan niya tayo ng standards. Binukas niya yung mata natin. Minulat niya tayo sa kakayanan ng gobyerno. Ano ba nangyari under his term of office? Golden age of infrastructure. Kasi hindi nagnakaw si PRRD. So, we kept on going, pwede pala yun yung modernization ng AFP, pwede pala ito mga ganito, pwede pala yung free education, pwede pala yung ganyan, diba? Kasi nga nasanay tayo, katulad ng sinabi mo, na napaka-konti nung hinihingi natin. Bigyan lang tayo ng barya-barya, tuwan-tuwa na tayo, diba? Kaya lang naramdaman natin, na-experience na natin yung totoong leadership, diba? So, kaya tayo nasasaktan ngayon, wala ni isang infrastructure project, puro ayuda. Diba? Kaya tayo nasasaktan. So, tingin ko yan ang regalo ni PRRD sa atin. And this is why he is a very dangerous man to politicians na magnanakaw. Yeah. Kasi pinakita niya na may pera ang Pilipino, no? At yung pera na yan, kapag ka ginamit, bubuti ang buhay nating lahat at aandar ang Pilipinas. Pag magnanakaw ka, katulad ng sinabi mo, di ba? Gusto mo lang waiting shed, nandiyan pa yung pangalan mo. May letter Q pa or may letter Y, mga unyares, mga kupal na mga Meron mga pa keyboard bridge. yan, di ba? Bridge, diba? may So, pangalan. nakakaya. Yeah. Okay, but Kasi anyway, pera ng taong bayan yan, no? Okay. Sorry. I'm sorry, Doc. But anyway, gusto mo natin pahabain pa dito. Pina-flag na po tayo ng MTRCB dito. Anyway, Doc Lorraine,
last message po sa ating mga kababayan at anything na gusto niyo pong sabihin bilang pagtatapos po ng ating programa. I think that in behalf of the former President Rodrigo Roa Duterte, gusto ko magpasalamat sa taong bayan na mahal ninyo siya at pinoprotektahan at dinidepensahan ninyo ang isang Pangulo nagprotekta at nagdepensa at nagsilbi ng maayos sa inyo. At this point, wala na siyang poder, pero binibigyan ninyo kayo ang nagiging kapangyarihan at lakas ng former President. At ang message natin dito sa mga nagsilbi ng maayos, ganito ito, kapag ka nagsilbi kayo, mamahalin kayo ng Pilipino at idedepensahan kayo. So maraming salamat in behalf of the former President. Coach Oli, last message. Last message. Mag-iingat po kayo sa inyong pagse-celebrate ng inyong birthday ngayon. Baka Naku po. ma-overdose kayo, ha? Ingat lang po. Pwedeng magsaya, pwedeng kumain, pwedeng uminom. Wag lang pero mag-coke. dahan-dahan. Baka ma-overdose sana kayo. Baka ma-overdose kayo. Parang nag-wish ka. Mag-happy-happy, okay lang yan. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Sana yung inyong hinanda ay galing sa mabuting kamay, galing sa mabuting pera. Happy birthday at sana ay pagpalain kayo ng Diyos at dumami pa ang inyong birthday pero Hanggang doon dyan na sa lang. mga mabubuti, Pero wag na silang dumami. dumami kayo. Pero yung sa masasama, Wag na. basta kung masama kayo, dahan-dahan, baka ma-overdose. Ano lang, happy birthday sa inyong lahat. Natawa ko. Jay. Ako doon naman ako kay PRRD. Unahan mo ko doon. Sabihin ko na yun eh. Basta, happy birthday pala sa'yo. Dahan-dahan lang sa coke, baka ma-diabetes ka. Okay? Alam nyo, yun nga, si kay PRRD, nakakalungkot man isipin dahil sa likod ng sobrang pagmamahal ni PRRD sa bayan, ito pa yung ginante ng iba dyan na mga politiko, lalong-lalo na yung mga politiko na mga tinulungan din ni PRRD noon, ganyan pa yung ibinalik sa kanya. So ngayon, mga supporters ng mga Duterte, mas palawigin, mas patindihin at mas maging solido pa po tayo na sumuporta sa ating mahal na Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Sana wag tayong magpatinag sa mga anumang fake news at kung anumang na ibinabato sa mga Duterte. Boss Dada, ikaw na. Cleanliness is next to godliness. Yun. Kaya magano tayo, maglinis-linis tayo. Sige. Hindi, by the way, may tree planting activity ang KOJC and Seminayo. Magano tayo diyan, mag-participate tayo diyan. Papakita natin mamaya yung mga kung saan gaganapin ito, anong mga araw at ganun din ang gawin natin sa eleksyon, ha? Cleanliness is next to godliness. Maglinis na po tayo ng mga ilalagay natin ng mga politiko sa Pilipinas para Yun. maging maayos ang bayan Ang ganda natin. ng Yun pasok. lang ang masasabi ko, mga bossing. Snappy salute sa lahat. Doc Lorraine Badoy, thank you very much. We love you. Alright, sa akin naman, ito lang. Ito lang. Happy birthday ulit. Maghalal po tayo ng mga katulad ni PRRD. Yung may tunay na pagmamahal sa bayan, galit sa korupsyon, galit sa droga, galit sa kriminalidad. Okay? Yun po ang piliin natin. At paramihin po sila natin ang paramihin sa gobyerno. Para pag nilabanan natin, yung mga masasama dyan, ay wala po silang palag, matatalo natin sila. Kasi si PRRD, sinubukan niya yan mag-isa eh. Mahirap talaga. Pero kung maglalagay tayo ng maraming Duterte, katulad ni Pangulong Duterte sa gobyerno, masusugpo natin yan. Okay? At syempre, at bago tayo magtapos, 2 days na lang mga kabanateros at isasagawa na ang ating tree planting activity nationwide through the initiative of Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan. At para naman sa ating Christmas countdown, 41 days na lang mga kabanateros at Pasko na. Doc, Merry Christmas, Doc-y. Doc, wala nata si Doc. Nandiyan pa ba si Doc? Doc, mamamasko kami sa inyo, Doc, ha? Ang Banateros, ha? Wow! Ano kami doon? Kakanta-kanta kami. Gusto niyo ba? Ibibisto ka niyan. Ibibisto ka niyan. Ibibisto ko kayo. Nako, yari ka. Hindi na pala. Hindi na. Nagbago na isip ko. Matutulog na lang kami. So, si Jay na lang, si ano na lang daw magre-regalo sa iyo, Doc. Yung nakita mo yung ano, di ba? Si Boss Dada. Si Boss Dada yung nakita niya.
Mga kababayan, gusto nyo ba ibisto ko to mga ito? Wow. Maraming salamat. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Bigla tinapos eh. No? Tapos, cut. Okay. Bukas headline tayo sa mga tanso. Doc, hanggang sa uulitin, Doc, ha? Magkita-kita ulit tayo. Salamat, Sayang, Doc. ang konti ng oras natin. But anyway, sige. Ayan, eto na po, party na. Oh, pakita mo na yung likod mo bago tayo magpaalam. Pakita mo muna ang likod mo. Ayan. Oo. Yan, tatag lang. Tatag lang. Pastor Kibuloy. Pag ako nagsuot niyan, magmumukha akong mascot sa McDonald's. Kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. Ako naman, si Master Judea. Ako naman po, si Jay Guevara. Ako naman po si Boss Dada. Para sa At ako Doc Lorraine? Yes, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ating mahal. Thank you, Doc. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Uli, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, Disyo ang magserbisyo. The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, Disyo ang magserbisyo.
This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.